Ito mga bugok na ola na to, wala talagang utak yang mga yan. Hindi ho kayo pakikinggan yan. Ang gusto lang yan mga yan, mangharas, no, manakot. Yan lang ho ang alam gawin yang mga yan. May nagtanong sa akin, "Good day po, sir. Sir, totoo po ba yung tinext nila na nasa police station na po daw yung pangalan ko? At pupuntahan po daw ako ng pulis sa pinagtatrabahuhan ko. Natatakot po kasi ako, sir, kasi hindi pa po ako nakakabayad sa OLA. Sir, sana po mapansin mo tanong ko." Alright, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Unang-una ho, sasagutin ko na to, no, ng diretsahan. Napakalaking kalokohan ho nito na ibinlater ho kayo or yung pangalan nyo nasa police station at pupuntahan kayo ng pulis sa pinagtatrabahuhan nyo. Bakit? Ganun ho sila ka-espesyal? Unang-una ho, no? Takot ho pumunta yung mga yan sa police station. Bakit? Dahil sa dami ho ng inabuso niyang mga damuhong ola na yan, no? Hindi makakatuntong ng police station yan. Baka sila pa damputin sa dami ho ng reklamo sa kanila. Tsaka ho, hindi ho papatulan ng mga ng mga kapulisan ho natin, no? Kasi ganito ho yan, no? Ang mga kapulisan ho natin, no, igagawa lamang ho ng hakbang or ng aksyon kung may pag-utos po ng korte, no? Paano ho mag-uutos ang korte? Kung wala naman isinasampang kaso itong mga damuhong ola na to. Di po ba? Isa pa po, ha? Paano ho pakakapagsampa ng kaso? Takot ho tumungtong ng korte ang mga yan. Sa dami ho ng nilabag nilang batas. Di po ba? So, wag ho niyong takutin ang sarili po ninyo, no? Ang pinakamainam po is pagtuunan niyo ho ng pansin yung inyong trabaho na makapag-ipon po kayo nang babayaran niyo ho sila, no? Para matigil na ho yung mga kalukuhan nila na yan. Mawala na ho ang sakit ng ulo ninyo. No? Kasi pag hindi niyo binayaran yan, talagang ganyan lang ho gagawin niya, tatakutin kayo ng tatakutin. Pag-ipunan nyo na lang po't bayaran. Okay, ngayon po, ganyan, nakaranas kayo ng harassment. Pagka nakaranas po kayo sa kanila ng harassment, ang bayaran nyo na lang po is yung principal tsaka yung interest, yung amount due. No? Tapos, picturean nyo yung inyong resibo, or screenshot nyo yung yung inyong proof of payment, no? At i-email nyo sila na tapos nyo ko sa inyo. Ngayon, ganito po, ha? Sigurado yan, mangungulit pa rin yan at manghaharas. Okay? Kasi nga ho, ang binayaran nyo lang is yung amount due. No? Sigurado yan, hindi pa rin nakasara sa libro nila yan. Okay? Mga bugok nga Di po ba? Pero okay lang ho yun kasi at least nabayaran nyo po yung amount due ninyo. So, ang gawin nyo po, magpalit ho kayo ng SIM card. No? At, okay, ito po ang pinaka-importante, i-secure nyo po yung inyong mga social media account. Kasi sigurado yan, lahat na makikita nila, no, na pagkakataon na kayo iiharas, gagawin mo niyang mga yan. At unahan nyo na po yung inyong mga nasa phone book, yung mga contact details ninyo. I-message nyo na ho sila, no, na kung sakasakaling makareceive ho kayo kanyo ng mensahe, galing ho dito sa mga online lending apps na to, pasensya na ho kanyo. Kasi kanyo nakahiram kayo sa kanila. Hindi nyo naman alam na ganun pala sila magtrabaho. So, manghina ho kayo ng paumanhin. No? Tapos, pagka kanyo meron silang na-receive na harassment message, no? Screenshot ho nila at ipadala ho sa inyo. No? Para ho kayo naman, ma-complain nyo ho. No? Dito, yan, i-flash ko sa screen. No? Yan, dyan nyo ho sila i-complain. Yan ho ang mga sangay ng gobyerno, no? Na po pwede ho kayong magsampa ng complaint, no? Yan, dyan ho, no? Email nyo ho, no? Kasama ho, no? Nung mga proof or mga screenshot na ipinadala ho sa inyo or yung mga natanggap nyo mga mensahe, no? Regardless ho yan, kung diniretso sa inyo yung mensahe, sa inyo pinadala, or dun sa mga references nyo, no?
yan, dalhin nyo, dyan ho kayo mag-email, no? Para ho matuluyan na yung mga damuhong ola na yan. Kasi ho, wala naman ho ibang alam yang mga yan, kundi yan mga haras, manakot, no? Kasi ho, alam nyo kung bakit. Lahat ho nang gagawin yan, scripted. Oh. Pagka nga ho kinausap nyo yan at na wala na sila sa script, ano gagawin? Magagalit na lang yung mga yan. Magmumura. O di ho ba? Pansinin nyo pagkausap nyo. O pag wala sa script nila, magagalit na lang. O di ba? Kasi wala ho sa script nila eh. Walang utak yung mga yan eh. Kasi nga, hindi nga ho sila maniningil. Di ba? Kaya ho sabi ko sa inyo, wala hong karapatan tawagin maniningil yung mga damo na yan. No? Ang totoong maniningil, nagpupunta ho sa bahay. No? Nakikipag-negotiate sa mga kliyente. No? Nagbibigay ho ng payment options. O, hindi kagaya niyan, mananakot, mga haras, o ano-anong mga kabugukan ang gagawin. O kagaya ho niyan, yun, tatakutin kayo, yun daw kung pangalan nyo, nasa police station. O, paano napot sa kanilang pangalan nyo? Di ba? Well, kidding aside do, ang inaano nila is, ipinablatter na raw kayo. Sila pa may karapatang may lakas ng loob magblatter. O, samantalang sila tong nangaharas. O, di po ba? Ganito po isa pa, pagka ho kayo nakaranas ng harassment na ganyan, ipablatter nyo ho sa barangay tsaka sa police station. Para ano't ano man na mangyari, o meron ho kayong record. Di ho ba? O, di saglit na saglit damputin yung mga damuho na yan. O, di ho ba? Huwag ho kayong matatakot. Lakasan nyo ho ang loob ninyo. No? Kasi ho, yan lang ho ang alam niyang mga yan. Ano po? Kasi pagka ho hininaan nyo ang loob nyo, ano ho aabutin nyo? Anxiety, depression. O di sino ho maapektuhan? Kayo lang. O di po ba? Kayo ho magkakasakit. Which is yan ho ang gustong-gusto ng mga damo wala na yan. Sirain ho yung nyo, yung mental health nyo. O di po ba? So wag niyo hong katakutan yung mga ganitong klase ng mensahe. Actually nakakatawa ho eh. Di ho ba? Biruin nyo, uutusan pa yung mga kapulisan natin pumunta sa pinagtatrabahuhan ninyo. O di po ba? Napakalakas ho nila. Ba? Ibang klase, no? Wala pa hong naisasampang kaso. At wala pa hong kumbaga, wala pa hong resulta. O, may pupunta na kagad na pulis sa inyo. Abay, matindi, no? Ibang klase talaga tong mga to. Pero hanga ako sa mga ola na to, no? Hindi ho nauubusan ng ng mga kawalangyang gustong gawin, yung mga ginagawa nila. Ang bilis mag-isip pa sa kawalangyaan, no? Manong maningil sila ng maayos, no? Para at least, dilalago pa yung negosyo ng amo nila. Hindi ganyan. Sinong gaganahan magbayad pagka ganyan? O, di ho ba? Kaya ho ako, wala ho kayo maririnig sa bibig ko kundi bayaran ninyo. Kasi kahit papaano napakinabangan nyo naman ho yung nahiram po ninyo. No? So bayaran nyo ho. No? Pero kung talagang kailangan nyo pa rin ho talaga na manghiram, no? Doon ho kayo sa mga lending, financing, bangko manghiram. Ano po? Doon ho malaki-laki na mahihiram po ninyo. At ang kagandahan doon, mahaba din po yung termino. No? Depende ho yan sa kakayanan ninyo magbayad. No? Kaya nga ho meron tinatawag tayong CI tsaka evaluation sila ho ang magdi-dictate niyan. No? Tapos, i-explain pa ho sa inyo yung inyong obligasyon. At hindi lang ho yun, ha? Pagka na-explain ho sa inyo yung inyong obligasyon, yung interest rate, processing fee, amortization, due date, yung termino, tatanungin ho kayo kung tatanggapin nyo yung na-approve na loan sa inyo tsaka yung terms and condition nila. Pagka ho sumang-ayon kayo, ayan, pirmahan na ho ng kontrata yan. Kung gaano ho katagal yung na-approve sa inyo, gaano katagal ho kayo magsasama niyo mga yan. Not unless kung magkakaroon ho kayo ng past due. Huwag naman ho sana, no? Kasi napakalaking tulong ho nung ginawa sa inyo ng mga lending, financing at bangko na yan. Kung sakasakaling ma-approve kayo sa kanila. Kasi ganito yan.
Pagka ho kayo nagka-record sa mga lending, financing at bangko na miyembro ng CIC at saka ng NFIS, kayo rin ho ang mahihirapan. Bakit ho sinabi mo kayo rin ho mahihirapan? Kasi masisira ho ang credit standing ninyo. Eh paano ho pagka kinailangan nyo hong mag-loan? Wari, gusto nyo na ho magkaroon ng sariling bahay at lupa. O, maglo-loan kayo through bank. Paano ho kayo ma-approve kung may record ho kayo? O, eh paano kung gusto nyo magkaroon ng sariling sasakyan? O, magba-bank loan din kayo, auto loan. Paano ho kayo ma-approve kung may record ho kayo? O, di po ba? Kaya wag na wag nyo sisirain ang pangalan ninyo, no? Kung ang lending, financing at bangko miyembro ng CIC at ng NFIS, no? Iyan ho ang iwasan niyo ang masira, no? Pagka ho kayo talaga madidelay, let's say may emergency, makipag-usap po kayo, no? Makikipag-ugnayan naman ho sa inyo na maayos yung mga yan. Hindi naman ho kagaya ng mga ola yan eh. Ito mga bugok na ola na to, wala talagang utak yung mga yan. Hindi ho kayo pakikinggan yan. Ang gusto lang yan mga yan, mangharas, no, manakot. Yan lang ho ang alam gawin niyang mga yan. No? Hindi ho kagaya ng mga nasa lending, financing at bangko. Professional hong kausap yung mga yan. Oh. Hindi ho kayo ihaharas niyan o tatakutin. No? Kaya ho makipag-usap ho kayo ng maayos. No, para ho kahit papaano mapagbigyan kayo. Meron naman ho tayong tinatawag na PTP or yung promise to pay. O to pa rin nyo nga lang ho pagka gumawa kayo ng gano'n. Ano po? Hindi nyo sasagutin yung tawag. Ano po? Kasi pag hindi nyo sinagot yung mga tawag ng mga yan, lalo sa mga lending, financing, bangko na legitimate, dire-diretso yan. O, tatawagan kayo yan. Akala nyo hinaharas kayo, hindi ho kayo hinaharas ng mga yun. Hindi nyo sinasagot yung tawag eh. Di ba? Not unless ho kagaya nito sa mga damuhong ola na to. No? Talagang hindi nyo sasagutin kasi nga, hinaharas kayo. Di ba? So, wala ho talaga tayong magagawa dyan sa mga ola na yan. Not unless ho talaga, magsara yung mga damuho na yan. No? Kaya lang ho, nakita nyo naman, yung lately ho, isang kumpanya, na-revoke ang lisensya, yung may 7 ola. O ano ginagawa? Hanggang ngayon, nagpapautang pa. Patuloy ang kaligayahan ng mga bugok na yon. Oh, di po ba? Puro kawalang yan ang ginagawa. Kaya ho kayo, no, hanggat maaari, wag ho kayong manghihiram sa mga ola na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong, no? Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panonood po sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong, no? At kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan ho kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.